si Giselle Rebutabo, gikan sa San Antonio, Bukidnon. Ug ako garbo sa akong tribong gidak-an. Usa ako kamatig sa lugar. First day na ako din hikaron ni ini akong gitransferan nga eskwelahan. Excited na kaayo ko sa akong mga bag-ong makauban. Cool ba? Pero sige, padayon lang. Oo, so ano yun? Hindi naman siya sila. Morning, class. Good morning, ma'am. So, our topic for today is about Matig Salud tribe. Wait, none the new classmate from Bukidnon. So, please come forward, introduce yourself. Anay, kulay ka, ma'am. Kakulo, kang gapon niya. Taga-bukid na sa akin. Taga-bukid mo na. Anay, kulay ka. Naraka, please be quiet. So, Miss Giselle, introduce yourself. Maayong adlaw sa tanan. Ako si Giselle Rebutabo. Usa ka matig sa dulo, gikan sa San Fernando, Bukidnon. Excited na kaayo ko nga makaila og mga bagong gala ug mga kakung mga bagong butang. So, daghang salamat sa paggaminaw. Okay, Miss Giselle, pwede na kang lingkod. So, now we video interview Ria about sa the Matig Salud tribe. So, Mr. Maranga, I hope na kayo learn about sa life sa mga Matig Salud tribe. Right? Tomay siguli sa ang new classmates ganina. So, I hope na kayo learn about their lives. Okay, this is the video. Please pay attention. Araw, mga kulturang Pinoy. Ako si Jan Ravina at welcome sa Kulturang Pinoy Tribo Quiz Show. Dito, aalamin natin ang mga kamangha-manghang detalye tungkol sa iba't ibang tribo sa Pilipinas sa pamamagitan ng masayang tanungan at kasagutan. Ang ating espesyal na panauhin ngayong araw ay mula sa tribo ng Matig Salud na si Dato Mapawa na isang leader ng Matig Salud tribe. Bago tayo magsimula, may papakita muna akong video para magbigay sa inyo ng kaunting kaalaman sa kanilang tribo. Deep in the highlands of the Davao region, you will find the people of the river, the Matig Salud. An indigenous subgroup of the Manobo tribe, they are small in physique with dark complexion and curly hair. With their strong animalistic beliefs, their lives are centered around appeasing the spirits of the waters, the land, the trees, and the rocks. Brave and resilient, they were once hunter-gatherers. But as time progressed, they learned to adopt and to cultivate the land while still holding on to their rich culture and colorful traditions. The Matig Salud's rich culture are reflected in their crafts and brightly colored outfits. Men traditionally wear jackets, knee-length pants, and a matangkulo, a triangle cloth tied around the head. While the women wear mid-length blouse adorned with beads and various accessories. The textiles for their clothes feature patterns passed down from generations.
The Matigsalogs are also excellent craftsmen and women. This is the binabay, a basket bag made of bamboo. Used in the Matigsalogs' everyday lives. Handa na ba kayo? Tara na at simulan na natin. Magandang araw dyan. Excited akong magbahagi ng aming kultura at kasaysayan. Round 1, kasaysayan at pamilya. Sa unang round, pag-uusapan natin ang kasaysayan at kultura ng tribong Matigsalog. Dato Mapawa, maaari mo bang sabihin sa amin kahit kaunting kasaysayan lang at ang struktura ng inyong pamilya? Tribong Matigsalog ay isa sa mga lumban na tribo sa Mindanao, partikular sa rehiyon ng Bukidnon at Davao. Ang pangalan ng Matigsalog ay nangungulugang mga tao sa Saloto River. Ang aming pamumuhay ay tradisyonal at nakatuon sa agrikultura at pangaso. Ang aming pamilya ay malapit sa isa't isa. At ang dato, o leader ng tribo, ang namamahala sa aming komunidad. Napaka-interesante. Bilang isang dato, ano ang mga pangunahing tungkulin mo sa inyong komunidad? Ang dato ang namumuno sa pagdesisyon para sa komunidad, nag-aayos ng mga alitan at nangangalaga sa kapakanan ng lahat. Siya rin ang nag-oorganisa ng mga ritual at seremonya upang manatili ang aming tradisyon. Round 2, ekonomiya at kabuhayan. Dito sa round 2, pag-uusapan natin ang ekonomiya at kabuhayan nila. Paano namumuhay ang mga Matigsalog noon at paano ito nagbago sa paglipas ng panahon? Noon, ang pangunahing kabuhayan namin ay ang pagtatanim ng palay, mais at root crops, tulad ng kamote at gabi. Ang mga produktong ito ay mahalaga sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Sa ngayon, marami sa amin ang nag-a-adapt na rin ng makabagong paraan ng pamumuhay. Ang iba ay nakikilahok na sa mas malawak na merkado at may ilan na nagtatrabaho na rin sa mga syudad. Bukod sa agrikultura, ano pa ang ibang pinagkakitaan nyo sa inyong komunidad? Ang ilan sa amin ay gumagawa ng mga handicrafts, tulad ng beadwork, basket weaving, at iba pang tradisyon na likang kamay na binibenta sa mga turista. Ang iba naman ay nakikibahagi sa ecotourism at pagpapakita ng aming kultura sa mga bisita. Round 3, kalusugan. Paano naman ang kalusugan sa inyong komunidad? May mga pagbabago ba sa serbisyong pangkalusugan sa inyong komunidad? Noon, ang aming mga kagumutan ay batay sa tradisyon ng medisina at ritual. Meron kaming mga babaylan na nagsisilbing mga healer. Sa kasalukuyan, ay access na rin kami sa mga modernong serbisyong pangkalusugan. Ngunit pinapalagaan pa rin namin ang aming tradisyonal na pamamaraan kasabay ng mga bagong gamot. Ano naman ang pangunahing sakit o karamdaman na inyong nararanasan sa inyong komunidad? At paano naman ninyo ito nagagamot? Karaniwang sakit sa aming komunidad ay ang mga respiratory infections at sakit sa balat. Ginagamot ito ng mga babaylan gamit ang mga lamang gamot at ritual. Sa ngayon, ay mga bakuna na rin at mga modernong gamot ay binibigay ng mga health workers na bumibisita sa aming lugar. Round 4, edukasyon. So ito na ang round 4. So ano naman ang kalagayan ng edukasyon sa inyong komunidad? Ang edukasyon namin ay nakasentro sa tradisyon at alaman at kasanayan na ipinapasa mula sa aming mga magulang at nakakatanda. Ngayon, marami kabataan sa aming tribo na nakakapag-aral na sa mga paaralan sa bayan. Pinagsasama namin
ang tradisyon ng kalaman at modernong edukasyon upang mapanatili ang aming kultura habang nag-a-adapt sa magkabagong panahon. Ano naman ang mga asignatura ang nakakuha ng interes sa inyong mga kabataan sa inyong komunidad? Maraming mga kabataan ang interesado sa agham at teknolohiya. Ngunit may mga interesado rin sa pag-aaral ng aming kasaysayan at kultura. Mahalaga sa amin ang may pasa ang aming tradisyon sa susunod na henerasyon. Final round, kontemporaryong panahon. So nasa final round na tayo. Ano ang kasalukuyang kalagayan ng tribong Matigsalug? At ano naman ang mga hamon na inyong hinaharap nyo ngayon? Kasalukuyan, patuloy kaming umaharap sa mga hamon tulad ng pagkakaroon ng sapat na lupa para sa aming kabuhayan at ang pressure ng modernisasyon. Ngunit may mga pagkakataon din kaming nakikita tulad ng pagtuturo ng aming kultura sa mas nakararami at paglahok sa turismo. May mga programa rin kaming sumusuporta sa amin upang mapanatili ang aming tradisyon at makibahagi sa pag-unlad. Paano nyo naman pinoprotektahan ang inyong kultura sa negatibong epekto ng modernisasyon? Pinoprotektahan namin ang aming kultura sa pamamagitan ng edukasyon, pagdaraos ng mga tradisyon na seremonya, at pakikilahok sa mga cultural preservation programs. Sinisikap din namin turuan ang aming mga kabataan na aming mga tradisyon, nakasanayan at kaalaman. Maraming salamat na tumapawa sa iyong mga binahagi. Maraming salamat din dyan. Sana ay mas maraming tao makaalam at makaintindi ng aming kasaysayan at kultura. Iyan na po ang pagtatapos ng ating episode ngayon. Maraming salamat sa panonood ng Kulturang Pinoy Tribo Quiz Show. Hanggang sa muli, paalam! So, nag-end na ang video. Salamat sa inyong attention. So, Mr. Moranga, kung sa man yung na-learn about sa tuang video is So, kuha after watching the video, nasabdan ako ng history ng and also kung unsa kanino ang ilang tribe man. So, history ko tao, kasaluhan naman sa kung unsa ang istorya ganiya. Okay ra. Nakasabot man ko kay nabaguhan ra mo sa ako ang suot. Unta, dili nila buhaton sa ubang tao. So, Mr. Maranga, I hope na di na rin mo lusbol kung hindi mo mabuhat sa uban. You must be grateful kay si Miss Giselle kay Butan. Miss Giselle, I hope na enjoy lang mo itong pag-eskwela dali sa atong school. Okay, class, please. Sige, ma'am. Sige, ako mo na yung plastic. Babanam kewalam, babanam kewalam, Handa na ba kayo? Tara na, simulan na natin. babanam kewalam, babanam kewalam, babanam kewalam.